dyan. O, diba? Wala nga lang tayong mic. Podcast na sana to. Oo, podcast na sana to. Hindi mo lang talagang ma-establish kung paano talaga siya. Oo. Tsaka hindi naman ako magaling mag-edit. Huwag ako sa pag- Pero di ba yung kay Nigella Mac is ano lang naman? Cut Basic lang. Oo, basic cut lang. Kumalay ko. Tsaka di ba, pag kinagala, yung mga conversation nila, ang important nung, magaganda na ako, ganyan-ganyan. Ayun na yung pag ako nandun, wala na, nakain ko na. Magbibideo sana ako, sayang. Ano ba yung gano'n? Well, go on sa Jollibee, tapos papasok sa jeep. Tapos biglang, ay, full. Uy, binala ko i-video yung buong day ko sa OJT. Neng, umpisa lang yun. Umpisa lang yun. Hindi ko na, kasi nga pag nag-busy ako, sa mga gagawin, hindi ko na siya naalala. Ganun ako. Kaya hindi ako meant to vlog. Ano lang, kapag hindi busy, like wala akong inaalala nga. So simple lang tayo, like if may gagawin na kunyari out of your responsibilities, gusto mo, walang antabay na gawin mo to, gawin mo ganyan, kailangan natin ng ganito, kailangan ng gawin mo ako. Pero trentahin ako. Ito. Ngayon, like, feeling ko, ano pa, hilaw pa ako about some pagdidesisyon na. Ganyan din naman ako last time. Kailangan mo lang talaga establish yung control mo over something. Emotions. Oh my God. Yung toll ko sa emotions, ay, nananaig. Ha? Ako tsaka hindi ka dapat nagmamadali. Alam mo, natutunan ko siya sa work ngayon. Hindi ka dapat nagmamadali na gawin yung mga bagay na. Kasi kanina, nakikita ko, parang na. Hindi ko naman kasi hindi na ako knowledgeable sa calendar natin. So, ina-expect ko na siguro malapit na nga talaga. So, malapit na siya, pero meron ka pa palang ilang days, tapos meron pang 3 days, tapos meron pang willing na yun mag-adjust for you, mag-sub ng date. Okay yun, mas mapapadali ka doon. Kasi, ito nga, ang problem sa akin, if nabombard ako ng information about responsibilities, Yun. gusto ko nang gumalaw agad. Hindi. So, hindi pa ako natitrain about, yun nga, yung sinasabi mong if you're working on something, need mo muna siya dahan-dahanin. Like, kapag nirush mo, yun nga. Kapag may ka ng bad decisions ka para sa iyo, katulad kanina, balak nyo lahat ng in one day. Imposible yun, boy. Hindi kayo Superman. Yun nga. Kailangan mo. Tsaka hindi ko gusto yung lahat ng isang tao lang ang nagawa. That's why you're a team org. Hindi kayo nagkakaisa kasi. Go, may galit nga kayo. Pero syempre, task yun. Kailangan hindi isa lang yung gagalaw. Kasi makapagod at magpagod nga yun. Kahit pero pangit ugali ng Pero ngayon feeling ko, may good and bad sa comedies ko. Hindi naman mawawala yun, pero at least merong good. Which is si girl. Si Jen. Super good. Parang nakikita ko pa lang siya. Siya yung tao na hindi man humihindi, pero alam niya kung saan lang siya. So, hindi siya nag-oo agad, hindi siya nag-hindi agad. If nakikita ko yung sa kanya, pero hindi ko nakikitaan na mag-director siya, hindi ko siya makikitaan pero yung how she established herself, na if kaya ko, sige. If hindi talaga. Para siyang si Kirby sa akin. Yeah. Kasi si Kirby, si Roslyn. Feeling ko, kulang kami ng exposure ni Kirby. Maningitian nyo. Mahina lang, mahihain lang kasi talaga siya. Ikaw ang mag-a-approach. Same kami. Feeling ko gusto kong like, imit nyo kami si Andrew Kirby. Like, nung photo, parang ilang pa siya ng smile. Pero nafe-feel ko na, Okay lang siya. diba? Alam mo naman akong doon.
Pero gusto ko lang nun siya makatalk and like, pero hindi ko rin maano nga yung time. Kasi minsan, break time nila, may klase kami. So, hindi ko Bati-batiin mo lang. Kaya nga, hiningitian ko nga rin, pati si Rose na. Pero super shy talaga ng Oo, bata. pro. Pero makakasama mo yun, kapag may pinagawa ka doon, ay, nandiyan ka agad siya. Ang bilis. Ang galing. Ang ina, sana napapanood nito. Para alam mo kung gano'n ako kapag sa video. Chesa. Ang ano, ito naman, pagdatingon. Nakita ko kikita. Parang, Ano nga isa na niya? parang yung first time na meet up lang. Like, hi, basta ka, sige, bye-bye. Awkward na talaga. Hindi ko naman sinifeel awkward na. Inaano ko siya. Like, ano ginagawa mo dyan? Kuya, release ng record na gano'n. Tapos yun, tapos na. Hindi na kayo yung, Hindi na yung, like before. Oo, like, feeling ko nakaramdam din naman siya. Feeling ko nga din eh. Kasi hindi siya nangulit ng sa mga tricks. Oo. Kinapapagod din sa akin. Ang galing. Ay, pati siya ang binubuhay. Sabi niya, pinaputol ko na. Buhay na po! Si Patricia ang pinangahawakan niya. Bakit? Yung kay Pat? Yung na-straight. Naman? Kasi akala niya, parang feeling ko akala niya walang alam si Pat, pero yung pa ba, mahuhuli ang laga na yun. Siyempre naman. Yun pa ba? May na-discover ako kay na ngayon ko lang talaga na-discover. Kaya may panghuling sala pa pala ako. Girl! Don't you dare, girl! I mean, Like how? Like paano? kasi pinawit mo. Ano nga ako nun eh. Sa honesty. Anong ginagawa? Saan ka ginagawa? Paano siya mag-perform ng work? Yeah. Yun yung nalaman ko sa card. I mean, di ba sabi niyo organized, pero hindi. Hindi siya ako sa totally organized. Or actually, okay lang siya sa work niya yun. Pero reklamatory. I don't know. Oh my God. Ngayon ko lang na-discover yun sa sarili ko. Kasi frequent naman ako magreklamo. Siyempre, natural naman yun sa akin. Pero kasi yung kanya, parang hindi siya parang makaramdam. Kapag kunyari, pagod siya, siya lang ang pagod. Ganon? Hindi. Kasi, imagine mo, first week pa lang ng OJT namin, matagal na kami yung pull out. Kasi nga siya, kaya medyo, actually kanina, medyo ilang na ako talaga. Alam yun nila need patuloyin. Alam nila yun. Pag alam naman siguro may kasi honest naman ako sa nararamdaman ko sa kanila. Sa kanila kasi first week, second day po lang napa-HR kami dalawa dahil sa kanya. Diba? Kasi gusto niya magpalipat nga ng department. Kaya pag nauungat yung sa department, hindi o dun sa course ko doon, tumatahimik ako kasi napipikon ako. Kasi pag napa-HR kami, una siyang napatawag bago ako. Actually, sabay kaming message, pero hindi ko nakita yung message kasi nga nag-work ako. Pag late ako nakakaya, mas unang na-interview siya. Ano ba yung problema? Kasi bakit isang lang sagot? Kasi pa lang yung sagot. Kasi kahit according to kay Dean, hindi daw ayaw sumagot siya. Tapos sinabi ko ng HR ko, team, kasi sa HR nag-work. Sabi ng HR kay Dean, gusto na parang hindi naman nahingi ng pabor. Parang gusto niya gawin. Parang entitled. Hindi alam sa course ko to, kaya dapat dito ko. Ganun yun. Ganun yung mga pag-sign ni Jessica. Ako naman, gusto ko lang itanong na kung possible ba magkaroon ng rotation ng department. Para syempre, alam mo kung yung ginagawa sa inyo sa hindi pala pwede yun. Hindi, tumahimik na ako. Ganun. Sabi ko, nasa isip ko na, patay na ako nito, wala na ako. Kasi sinabihan siya ng isang publisher na sa ganyang attitude mo, walang job na tatanggap sa inyo. Eh syempre, ang tinanong ko lang naman during that time, kung possible magka-rotation, o din nasa isip ko na pagka parang sumagot ko ng kapalang sa ganito reaction ng mga HR sa kanya, di baba na namin. During that time, ang sama ng pakiramdam ko.
pagod na pagod ako, first time ko sa work, wala pang 1 week sa work, nag-aalis ko ako. Tapos, hindi ko pa kilala yung mga ka-work ko, kaya sobrang attentive ko sa lahat. Tapos ngayon, may sakit ako, tumawag yung HR sa department ko, tinanong yung supervisor ko, o di binigay ko sa kanya yung phone, sabi sa supervisor ko, yung OJT mo ba dyan, okay lang ganyan, kasi gusto ko na siyang i-pull out. So sabi ko, wala, i-pull out agad, wala pa akong isang linggo, i-pull out ko agad, ganyan. Tapos sinabi sa akin ng buti nga, medyo transparent yung boss ko sa akin. Sinabi sa inyo sa taas, bakit gusto kong i-pull out ganito? Dito ko actually naabutan lahat ng conversation kasi yung una ko pero nasabihan ko si ganito na ganyan, hindi ko na makasaran niya lahat. Tapos actually, masama ng ng loob ko. Sobrang sama ng loob ko na nag-pretend ako na hindi ko kilala si para lang hindi ako madamay dun sa galit ng HR at ng supervisor ko. Kasi kukulong kami, pag nakulong kami, ganun mo lang ako ng OJT, tapos maghahanap ako. Ganun yung mangyayari. So, syempre, OJT, but talagang hindi na kami makakauni sa lahat. Nagkakabula ko ng grades, kaya iyak ako ng after ng day na yun, hinintay ko lang ngayon nakalabas sa kanilang dalawa, singit at singit. Tapos nung nakita ko lang singit, iyak ko ko yun. Ganun ko, yung emotions ko. Sobrang sama ng hinaw naman. Tapos ngayon, nalaman ko kayo. Ang pinaparating niya, parang sinisisi ko siya. Kasi sinabi ko yung nararamdaman ko. Ginabukasan ko. Yung nararamdaman ko sa kanya na parang may paninindigan siya pero minsan wala ka sa tao. Wala ka sa lugar sa tao. Kasi if gusto niyo nang rotate, syempre, I mean, alam ko na eh, ano yung position mo eh, PUP ka na. I mean, hindi ka lang PUP ka na. Nasa, ano ka rin, public university. And then, huwag ka maging self-employed kasi Tsaka intern ko lang kasi hindi ko naman nag-apply talaga for that year. tsaka, alam mo yung guys, anak ka ba? Anak ka ba nila? Kapag sinabi ko sa papa ko, oh, wala ko PJ. Siyempre, alam mo, parang mag-gets mo kumbaga, yes, nasa PUP ka. Yes, may pinag-aralan ko. Pero yung compromise, hindi naman always kapag, hindi naman siya na-agrabyado. Di ba? Tsaka alam mo ba, sa OPG, yung pinakamagandang work daw, according sa mga naging alumni na doon nag-OJT at nag-work na yun, pinakamaganda daw sa OPG kasi papers yung hawak nila. Di ba? Basta na-teacher talaga. Like, ano ba gusto niya sa HR? Ano yung nahabol yun eh? Kasi align daw sa course niya. Ayun yung lagi na sinasabi. Na align daw sa course niya, gano'n, gano'n. Iba na yung alignment, no? Sa ugali. Then kapag natatawag ko sa HR, kasi ngayon, di pa kasi bilang sa amin ng HR, lagi na good morning, ganyan, pag good morning kami. Si Ma'am Judy kasi mabait na siya outside. Tapos namin din siya. Ayan, pero pag sila... Yun nga, mas mahirap nga kasi sa outside world, hindi mo na control. Wala ka naman ng pinanghahawakan kahit sa ibang tao. Saka yung posisyon mo sa earth, hindi ko na dapat ano sa mataas yung posisyon mo sa earth. Wala nang bilang yun. Wala nga na as in kasi nasa ano ka okay, tignan mo, tutorial pa lang yun sa control ng online ay sa outside world. Maridemote ka na agad sa ano. Kaya naman ko talaga hanggang bahay na iyak ako, sa bus na iyak ako kasi halong talaga wala na ako OJT, Hindi niya pala yung learn to compromise kung kinakailangan. Kasi, like, hindi mo na siya nag-iisip na, ay, na-refer na kami, hindi pa na, wala na kami interview, wala ka ng whatsoever. So, try to understand na hindi talaga minsan nakaulan. Gusto ko.
Sinabi ko yun kay Lynn, sabi ni Lynn, talagang hindi tayo tinesting sa PUP, talagang sa OJT pa tayo. OJT talaga. Na crucial kasi last Last year year na. na. Oo. Parang feeling ko, give your best shot, pero ginib niya ang bad shot. Oo nga, feeling ko, ano siya, like parang walang teenage spirit sa kanya. Kasi hindi niya, I mean, oo, mag-enjoy tayo, pero laging may limitation. Ewan ko. Hindi ko naman sinisiraan sa yung sila. Yun lang yung yun lang yung experience ko sa akin. Lagi yung ganun yung sinasabi ko kay Naging particularly. Alam nila yung Frustrations mo. Sinasabi ko talaga sa kanila. Pero ngayon, kasi gusto ko maging honest as much as possible kayo. Kasi, syempre, ilang taon kami Oo, nagsama. yung Tapos, sinabi ko sa kanya. Tapos, take niya pala yung as bad shits. Naging sound siya sa kay Balisan mo. Kung pero pala wala man lang, ano ba yun? Hindi naman gratitude, pero yung remorse na first of all, sorry, ganito ako, hindi ko ganyan. Hindi siya nag-sorry sa akin. Alam mo ba? Hindi siya nag-sorry sa akin. Sinabi ko sa kanya personally. Alam mo, kami apat. Isang-usap kami. Tapos sinabi ko sa kanya. So, wala siyang sinabi. Ano kasi, eto, parang hindi kayo na sa gusto, pero in a way dapat gagawin niya since parang nagbigyan mo siya ng word na ang sama na gawin mo sa'yo. Ako ko pala siyempre, sabihin mo, ay, sorry sa akin yun at sa nangyari, hindi naman ganyan. So ngayon, i-acknowledge mo yung feelings. Ibabalik mo. Hindi naman sabi, ay, ibabalik mo, i-acknowledge mo yung feelings mo na saan ginawa. Kasi siguro dapat mag-reflect siya. Hindi ko gusto naman hindi ko, kasi minsan may stand ka na may iintindi mo. Pero yung time na sinabi ko na ang sama ng loob ko, doon na lang mag-reflect siya, tapos doon siya mag-construct ng first of all, sorry, ganun yung naramdaman mo, ganun ako, hindi ko sa pagmamanipulate. Kasi yung second, parang feeling ko yung dapat sunodin mo sabihin na, if ever na, ay ganito, pwede mong makausap kayo about this, ganito sa mga plano ko. Kasi syempre, apat tayo na pumunta. Ba't ako lang nagtapatalak na mag-isa na parang gusto ko may location ko. Sinabihan namin siya. Actually, gusto niya agad first day. Mag-ask agad. Sabi, oo, first day. Sabi ko sa kanya, hindi, after ulit na lang. After ulit na lang. Kasi feeling ko, mga kasama tayo sa mga tao. Nakikiramdam ko tayo. Hindi, second day, pinakiyak nila. Kasi ano yung supervisor nila. Wala mo lang yung pagkakagawa sa words na nangyari. Kasi kaya ate may understand kung ako yung supervisor. Kaya understand ko na, hello po, if ever po ba na may ganito mag-ask siya ng info about meron po bang other ba kami gagawin other than that, maano ko na, ay, may gusto silang gawin. Pero, may explain din ng supervisor na, if yun yung work nyo, yun lang ang work nyo. Siyempre, magsasabi din naman yan sila kung meron, di ba? Yun yung usapan nilang dalawa, kaya sila umakulat. OJT. First of all, siyempre, basta classroom, papakinamdaman mo muna yung ka-classmate mo na, uy, plastic ka ba? Pag first day, sasabihin mo ba agad? Hindi ba hindi? Oo, hindi. Hindi ba siya nakaranas ng gano'n? Uy, David, kesa ka ba? Snitch ka ba? Hindi man lang nakiramdam yun. Hindi pinaabot talaga ng first day. Talagang, sir, second day, HR agad. Yun po ang aming podcast, ma'am.